Isang mapagpalang araw ang aking bati sa inyong lahat. Dalangin ko na ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapayapaan ay sumaating lahat. Sa isang mananampalataya, batid nito ang presensya ng Diyos dahil nalalaman niya na walang maikukubli sa kanya. Kaya nga walang maaaring makatakas sa ating Diyos. Ngayon ay malalaman natin ang bunga ng pagtakas sa isang responsibilidad. Sabay-sabay nating pag-aralan ang buhay ni Jonah at tignan ang mga aral na makakatulong sa atin bilang mga mananampalataya at kung ano ba dapat ang ating pakikitungo sa harap ng Diyos. Ganito ang nakasulat sa Jonah chapter 4 verse 10 to 11. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nanghihinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at maraming ring mga hayop." Bakit ito nasabi ng ating Diyos? Sino si Jonah? Ating panoorin ang buod ng kwentong ito. This is Jonah. Jonah was a prophet. That means it was his job to tell people what God told him to say. Yep. One day, God told Jonah to go to Nineveh because the people of Nineveh were doing bad things. But instead, Jonah ran away. Where are you, please? And went to the port to board a ship going the other way. He was hoping to get away from God. He sailed for a place called Tarshish. While he was at sea, God sent a great and powerful wind over the sea that caused a storm that seemed like it would break the ship apart. Fearing for their lives, the sailors tried everything they could think of to save the ship. Meanwhile, Jonah was sound asleep, so the captain went down and said, "How can you sleep at a time like this? Get up and pray to your God. Maybe he will help us." Then the crew figured out that Jonah was the reason for the storm, and they asked him, "Who are you? Why is this happening to us?" Jonah told them who he was and that he worshipped the one true God who made the sea. Then he told the sailors to throw him in the sea so the storm would stop. No, why? The sailors still tried to escape the storm, but it was no use. So they asked God for forgiveness and threw Jonah into the sea. The storm stopped at once. Whoa! The sailors were amazed at God's power and they vowed to serve him. Now God sent a great fish to swallow Jonah, Great. and Jonah was inside the fish for 3 days and nights. Jonah prayed to God from inside the fish, and God ordered the fish to spit Jonah out. Yuck. God told Jonah again to go to the city of Nineveh to tell them what God had said about them. I get it. This time, Jonah obeyed God and went to Nineveh to deliver God's message. The people of Nineveh stopped doing bad things and turned to God. They were saved because they listened to the message that God had given Jonah. In the story, God told Jonah to go to Nineveh. Nineveh is the capital of the Assyrian Empire. Assyria was Israel's great enemy.
It conquered Israel in 722 BC. And many of Jonah's countrymen had experienced the atrocities of these fierce people. The last place Jonah wanted to go was on a missionary trip to Nineveh. So what happened next is that Jonah went the other way. What he did is he boarded a ship in Joppa that was headed for Tarshish. Jonah could not run from God. Nobody can run from God. Ang totoo ay walang lugar na pwedeng puntahan ang tao na wala ang presensya ng Diyos. At walang kaisipan o pakiramdam ang pwedeng ilihim o itago sa Diyos sapagkat lahat ay nahayag sa Kanya. Kaya nga, kung ating mapapansin, maging sa loob ng tiyan ng malaking isda na ipinadala ng Diyos para si Jonah ay lunukin sapagkat siya ay nagpahagi sa dagat. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Jonah. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Kaya sa muling pagkakataon, nagsalita ang Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh. You see, if God wants something to happen, God will make it happen. And if God wants us to do something, we need to act on it. Kaya nga, ang ginawa ni Jonah ay pumunta agad sa Nineveh, ayon sa sinabi ng Panginoon. At matapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Nineveh. Naniwala ang mga tao roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Makikita natin na tanging kapahamakan lamang ang matatanggap ng mga taong ang pamumuhay ay kasamaan. Ngunit, makikita rin natin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, siya ay nagbibigay ng mga pagkakataon. Kaya nga, sa ginawang pagtalikod ng mga taga-Ninibe sa kanilang masamang pamumuhay, ay nagbago naman ang isip ng Diyos na sila ay wasakin. At hindi na niya nilipol ang bayan ng Ninibe. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. At ito ay para sa lahat ng tao, anumang lahi o lipi na kanyang pinanggalingan, hindi nagbabago ang pagmamahal niya. Ngunit, kung ang tao ay mananatiling namumuhay sa kasamaan, ang taong ito ay mapapahamak. Going back to the story, what happened next is surprising. After God showed pity and did not destroy the great city of Nineveh, Jonah became really upset and angry. But God witnessed how the people of Nineveh repented from their sins, from their iniquities, from their wicked ways. This is valuable in the sight of God. Seeing people repenting from their wicked ways. Tunay na mahalaga ito sa paningin ng Diyos.
na makita ang kanyang mga nilikha, makita ang tao na nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ganon din naman sa panahon natin ngayon. Gaano man kadilim o kasama ang ating nakaraan, nakahanda ang Diyos na tayo ay patawarin. Lagi nating iisipin na pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Kaya ano ang hamon na nais ng Diyos para isapamuhay natin, mga mananampalataya niya? Una, huwag takasan ang magpahayag. Ang magpahayag ng kalooban ng Diyos ay isang pribilehiyo sapagkat hindi lahat ay may ganitong kaloob na mula sa Diyos. Kung kahihiyan man o takot o ang mga uri nito ang nagdadala sa atin upang takasan ang magpahayag, ay ating iwaksi ito. Let not shame nor fear rule over us. As elect, we have this privilege, an opportunity to represent God. The fact that no one can escape God because God is everywhere and nothing is hidden from Him. Kaya sa halip na tumakas sa responsibilidad na inihibaylin sa atin ng Diyos, ay ating gawin ito at sumunod lamang sa Kanya. Pangalawa, huwag tulugan ang suliranin. Hindi natin pwedeng idaan sa patulog-tulog ang isang suliranin sa pag-aakalang sa paggising ay nalunasan na ito. Hindi dapat ipagsawalang kibo ang isang suliranin, maliit man ito o malaki. Even in the story of Jonah, the sailors found out the cause of the great storm. And it is because Jonah was running from God. Running from God will gain us nothing. Maging ang pagsasawalang kibo ay hindi makakatulong. Lahat ay nahahayag. Meron ngang kasabihan na walang usok kung walang apoy. Mas mahalaga na aminin ang nagawang mali upang matugunan ng sapat na lunas ito. Pangatlo, talikuran ang masamang pamumuhay. Walang maidudulot na kabutihan ang mamuhay ng masama at tanging kapahamakan lamang ang dadalhin nito sa isang buhay o sa isang tao. Sapagkat may mga pamumuhay na sa tingin ng marami ay tama, ngunit ang dala ay kapahamakan lamang. It is important that we must turn our backs away from wrongdoings, from all forms of sin, and must take refuge to God who can give the kind of life that we deserve. Magtulungan tayo na talikuran ang masasamang pamumuhay upang sama-sama tayong lumago sa katuwiran ng Diyos. Pang-apat, tandaan na sagana ang Diyos sa habag. Ang ating Diyos na sinasamba ay sagana sa habag. At ito ay hindi lamang sa panahon ngayon, kundi maging noon pa. Ang Diyos ay walang sawa na nagpapakita ng habag sa sangkatauhan. The great city of Nineveh
has done terrible things in the sight of the Lord and is destined for destruction. But the good thing is that upon hearing what Prophet Jonah, they repented from their sins. And God showed kindness and mercy to the people of Nineveh. Kaya nga, kahit ano pa ang nakaraan ng isang tao, kung ito ay taus-puso na kanyang isusuko sa Diyos at ihihingi ito ng kapatawaran, siya ay maliligtas. Sapagkat tunay na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Bilang pagtatapos, walang maitutulong ang pagtakas sa responsibilidad. Sa tulong ng Diyos ay ating tayuan ang ating pagkatawag para ipahayag ang nais ng Diyos sa tao. Let us not escape from this wonderful privilege that we have from God. Let us face any form of challenges in life with God. Mas magiging katanggap-tanggap ang ating pamumuhay bilang mga mananampalataya kung tama ang ating paglapit sa ating Diyos. Ating tatandaan, nasa Diyos ang habag, nasa Kanyang lingkod ang pamamahayag. Dalangin ko na tayo bilang mananampalataya, lingkod ng Diyos, ay patuloy na magkaroon ng kasigasigan sa pribilehiyo na makapagpahayag sa tao patungkol sa Diyos. Purihin ang Diyos.